Dagdag boses naman sa mga nababahala sa sinasabing extrajudicial killing ang isang maka-Duterte na lumikha ng kanta kaugnay niyan. Pero imbis na pakinggan, pinagbabantaan siya. Papatayin kita kahit na sino ka, basta batula ka, papatayin kita. Si Lolito Go, masugid na taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pinagtatanggol ko talaga siya to the high heavens. Pero ngayon, pinuputak siya ng batikos at mga banta sa kanyang buhay dahil sa viral ng video ng kanyang kanta na kumukundena sa extrajudicial killing sa bansa. Kahit sumuko ka, anong alam nila? Ika'y markado na papatayin kita. If this continues to happen, matitrivialize eh. Not just human rights, but human life itself. Sa tala ng GMA News, mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte hanggang kaninang alas 3 ng hapon. Umabot na sa 623 ang bilang ng mga taong napatay na sangkot umano sa iligal na droga. 374 ang nasawi sa iba't ibang police operations, 245 naman sa mga di pa nakikilalang salarin. Kaya tayo may human rights para hindi magkamali yung gobyerno at tamaan yung pinsan mo, yung kapatid mo, yung nanay mo. So kahit pro-Duterte ka pa, dapat pro-human rights ka rin. Ilan nga raw sa mga napuruhan na damay lang at matatawag na collateral damage sa gyera kontra droga ng gobyerno. Kung trip mong manlaban, tsakang mapapaslang, kahit na damay lang, wala akong pakialam. Tulad na lamang ng pamilya Javier na kamakailay nawalan ng ilaw ng tahanan. Pinutusan ko po lang siya bumili ng pansit. Paglabas po na biglang dumating na nga po yung namaril na yun. Yun po, inapot po yung ano ko. Nadami na nga po sa damo ng bala. Si Kapeping naman, muntik na ring bumulagta nang may itinumba umanong suspect sa droga sa kanilang lugar. Galing ako restaurant, may pumutok. Pagputok, sabi ko, baril yun ah. Yumuko ako. Pag yuko, pak, 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 pak. Nung makita ko dito, dumudugo. Sabi ko gano'n sarili ko, may tama ako. Pero sa gitna ng mga kwentong ganito, ang mas nakababahala raw ay ang tila pananahimik ng nakararami sa mga nagaganap na patayan. There has been a few voices already against extrajudicial killings, but I think the public outcry is not just there yet. Itong pagkamanhid na ito, this is a result of long years na naghintay yung kababayan na natin na makulong sana yung drug lord, na imbestigahan man lang yung drug pusher sa kanto nila. Sa isang survey nga ng Social Weather Stations o SWS noong nakaraang taon, isa ang mga durugista sa mga kinatatakutan ng maraming Pilipino. Kaya si President Duterte, kahit unconventional yung ways niya, kahit violente yung ways niya, hindi mo rin mapapagkaila na maraming matutuwa doon dahil maraming Pilipino naging desperado na. Sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin naman si Lolito na meron siyang magagawa at dapat gawin. Kahit ang kanyang pagtuligsa sa extrajudicial killings, maaring hindi pasok sa panlasa ngayon ng maraming Pilipino. Kaya magbago na, magsumba-sumba ka, magsimba-simba ka kung gusto mong mabuhay. Maki Pulido, GMA News.